So ayan, good afternoon, good day everyone. And then I am Romeline Alang, and I will be reporting the real world ethical issues. Ang topic ng title ko is Cambridge Analytica and Facebook Scandal, a global ethical issue on data privacy and digital manipulation. So this case is all about the data privacy and the digital manipulations, and it changed how people view social media and then online ethics. So ayan. Quick background information. So noong 2018 is nalaman na ang kumpanya ng Cambridge Analytica ay illegal na kumukolekta sila ng information sa na data sa mga milyon na Facebook users without their consent. So ayan, yung mga data is ginamit nila as political ads like that noong 2016. Political campaigns noong 2016, US presidential election and Brexit. And then kasama ang Cambridge Analytica ay at Facebook at ang whistleblower na si Christopher Wylie happily, and then ito is nangyari mostly sa US and UK noong 2014 hanggang 2018, pero meron itong malaking impact sa buong mundo. Sa ethical dimension naman, yung an ethical action is data collected without consent, manipulations of public opinion. So, labag sa ethics dahil binabiolate nila yung mga privacy natin, yung yung ating rights, minanipulate na nila yung mga users pala, not us. Sorry. So ayan, nilabag nila ang privacy at informed consent, yung integrity, and then yung transparency ng mga users. So ayan, almost over 87 million users ang naapektuhan, at yung mga democratic systems and then yung global public trust in bumaba yung trust ng mga people sa social media. So ayan, kasi because of the nangyari na without their consent, kumukuha sila ng data from them na hindi sila nag-ask ng consent, kaya ayun, parang nabawasan na yung trust nila sa social media, yung mga users. So yung consequences, si Facebook faced a global backlash and investigation. Naimbestigahan sila. Si CEO Mark Zuckerberg is in-invite sila sa US Congress. And then nag-shutdown yung Cambridge Analytica noong 2018, na-close na yun. So, nagbayad na yung Facebook ng $5 billion by the US FTC, the Federal Trade Commission. So, ayan, lead to stronger privacy laws like, GDPR. Gumawa sila ng batas na gaya ng, GDPR in Europe. So, ayan, sa lesson learned, data protection is a human right. Yeah, I agree with that. And then companies must be transparent and accountable. Dapat naging transparent sila at naging accountable. And then dapat yung mga tao should know how their data is used, kung saan nila gagamitin yung data na yon.
Kaya tayo dapat kapag may nag-ask ng mga info about us, tatanungin natin kung saan nila gagamitin yung mga data or info na manggagaling sa atin. Kung para saan po yun. So, ayan. Lalo-lalo na ngayon na marami ng scams, yan. Maging lesson learned din na huwag tayong magbibigay ng info like yung mga lalong-lalo na yung mga names natin, complete names, I mean, yung mga phone numbers, mga email natin, ayan. At saka huwag masyadong maging close sa mga alam natin na magaling sa like mga magaling mang-hack ng FB, yung mga gumagawa ng dummy accounts, ganyan. So, ayan. Encourage ethical tech and privacy movements worldwide. And then, technology must serve humanity, not manipulate it. So, ayan. Itong technology na ginagamit natin, dapat ginagamit natin ito sa tama at hindi sa pag-manipulate ng iba. Like yung mga paggawa ng mga Facebook users, mga other Facebook users sa iba na ginagamit nila iyon to scam others. Like for example, yung mga humihingi ng mga pera, pero yung Facebook na ginamit parang same as sa original na Facebook. Ginagamit nila iyon to para manghingi ng pera. Gagayahin nilang profile mo, ayan. Tapos gagamitin nila to scam others. So, dapat maging aware din tayo sa ating mga Facebook accounts, yan, mga TikTok, mga Gmail, Gcash, etc. Huwag nating ibigay lahat ng mga info din minsan para iwas tayo sa ganito, data privacy at manipulation. So, yan sa conclusion. In conclusion, the Cambridge Analytica and Facebook scandal is not just about data. It's about ethics, trust, and responsibility in the digital age. So, it taught us that even in our connected world, privacy and honesty must come first. Yeah. Dapat honesty and privacy, yun ang nangingibabaw when it comes to digital age po. And ayan. Thank you.